Lumayas ka. Umalingaw-ngaw ang dalawang salitang iyon sa buong sala, tila mga patalim na sumasaksak sa aking dibdib. 2 araw pa lang ang nakalipas mula nang ilibing ang aking pinakamamahal na asawang si Marco. Ang amoy ng sariwang lupa mula sa kanyang puntod, ang hapdi ng aking pagluluksa, ay sariwa pa rin sa aking puso. Ngunit ang babaeng nagsilang sa kanya, ang aking biyenan, si Aling Nena, ay nakatayo sa gitna ng aming sala, nakatingin sa akin na tila isa akong dumi o isang ipis na dapat tapakan. Akin na ang bahay na to, sigaw niya, ang boses ay puno ng pagmamay-ari at kasakiman, habang ang kanyang mga mata ay nagniningas na tila may sumpa. Ang kanyang bibig ay nakangisi, ngunit hindi ito ngiti ng saya, kundi ng tagumpay. Wala ka ng karapatan dito. Lumayas ka na. Gumuho ang aking mundo. Ang sakit ng pagkawala ni Marco, na akala ko ay wala nang hihigit pa, ay sinabayan ng isang matinding kurot ng pagtataksil. Sa isang iglap, ang bahay na binuo namin ni Marco, ang aming sagradong kanlungan ng pagmamahalan, ay naging isang larangan ng digmaan. Ang babaeng dapat sana ay magbibigay sa akin ng ginhawa sa pagluluksa, ay siya pang nagpapatuloy sa aking bangungot. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero isang bagay ang malinaw sa akin sa sandaling iyon, hindi ako aalis. Hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat ng binuo namin ni Marco. Hindi ko hahayaang mawala ang bahay na saksi sa aming pagmamahalan. Kung titingnan mo ang aking buhay bago ang trahedya, marahil ay iisipin mong isa itong perpektong larawan na kinuha mula sa isang magasin. Ako si Lena, at hindi sa pagmamayabang, pero madalas akong mapansin sa aking itsura. May mahaba akong buhok na umaabot sa baywang, itim na itim at makintab. Ang aking mga mata ay malalim at nagpapahayag, at sinasabing palaging may kakaibang kislap, marahil dahil sa saya at sigla na taglay ko noon. May maamo akong ngiti na, sa aking tingin, ay sumasalamin sa kapayapaan ng aking puso, na noon ay umaapaw sa kaligayahan. Nagtatrabaho ako bilang isang arkitekto, at mahal ko ang bawat detalye ng aking propesyon. Ang paglikha ng mga istruktura mula sa konsepto, ang pagbibigay buhay sa mga pangarap ng mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang mga tahanan. Ito ay isang trabahong nagbibigay sa akin ng malalim na kasiyahan at pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. Bawat disenyo ay isang hamon, isang pagkakataon upang pagsamahin ang sining at praktikalidad, at ito ang aking passion. Ngunit ang pinakadakilang obra maestra sa aking buhay ay hindi isang gusali, kundi ang aming tahanan, ang bahay na pinaghirapan namin ng aking asawang si Marco. Si Marco, ang bawat pagbanggit ng kanyang pangalan ay nagdadala pa rin ng kirot, ngunit kasama rin ang pagmamahal sa aking puso. Siya ang aking asawa, ang aking matalik na kaibigan, ang aking pinakamatamis na pag-ibig. Siya ang aking kanlungan, ang aking pahinga mula sa kaguluhan ng mundo. Isang inhinyero, masipag at masinop, ngunit higit sa lahat, siya ay isang lalaking mapagmahal, mapagkumbaba, at palaging handang intindihin ako, kahit sa mga oras na hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ang aming pag-ibigan ay simple lang, walang komplikasyon, ngunit malalim at matibay. Parang dalawang ugat na sabay na lumalago, nagbibigayan ng lakas at buhay. Nagsimula kami sa simple lamang, bawat sentimo ay aming pinagsikapan at pinagplanuhan. Bawat sulok ng aming bahay ay aming pinaghirapan. Ang hardin sa likod, na punong-puno ng aking paboritong mga orkidyas at makukulay na bulaklak, isang paborito naming tambayan tuwing umaga, kasama ang aming mainit na kape, habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang maluwag na sala, kung saan kami madalas manood ng mga pelikula at magkwentuhan hanggang madaling araw, na para bang wala ng bukas. Ang kusina, na aming tinaguri ang cooking haven, kung saan kami nagluluto ng aming paboritong carbonara tuwing Sabado ng gabi, sabay kaming nagtatawanan sa aming mga pagkakamali at tagumpay sa pagluluto. Bawat detalye sa bahay ay may kwento, bawat pader ay may alaala ng aming pagmamahalan, pagtutulungan at mga pangarap. Ito ang aming pangarap na itinayo sa pamamagitan ng dugo at pawis. Ang aming buhay ay tahimik, masaya at puno ng plano para sa kinabukasan. Balak pa naming magsimula ng pamilya sa susunod na taon. Umaapaw kami sa pag-asa at kaligayahan. Ni sa panaginip ay hindi ko inakala na sa isang iglap, guguho ang lahat ng iyon, at ang aking biyenan ang magiging unang sisira sa katahimikan ng aking pagluluksa. Hindi ko alam na may kakampi ako at kalaban sa iisang pamilya.
Hindi ko alam na sa gitna ng aking matinding pagdadalamhati, may magtatangka pang agawin ang tanging naiwan sa akin mula sa aking asawa, ang aming tahanan. Hindi ko naman masasabing masama si Aling Nena noong una. Noong nabubuhay pa si Marco, may mga pagkakataon na nakikita ko ang mga ugali niya na bahagyang nakakabagabag, ngunit hindi ko binigyan ng malalim na pansin. Naiisip ko noon na baka normal lang sa isang ina na maging kimateryoso sa kanyang anak, lalo na kung ang anak ay masipag at matagumpay. Sinusubukan kong intindihin ang kanyang ugali na baka likas lang sa kanya. Halimbawa, tuwing bumibisita siya sa amin, madalas niyang banggitin kung gaano raw kamahal ang bahay namin at kung gaano kaswerte si Marco na nagkaroon ng ganoong klaseng ari-arian. Ang laki ng bahay ninyo, Marco, sabi niya, habang sinisipat ang bawat sulok ng sala, na para bang may tinitingnan siya na lampas sa nakikita ng mata. Dapat lang na mapakinabangan ito ng husto. Hindi ba, Lena? May kakaibang kislap sa kanyang mga mata tuwing sinasabi niya iyon, isang kislap na hindi ko maintindihan noon, isang kislap ng paghahangad. Minsan, pagkatapos naming bumili ng bagong refrigerator na pinag-ipunan namin ng matagal, narinig ko siyang bumubulong sa telepono na akala niya ay hindi ko naririnig. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang mga salita ay malinaw. Malaki talaga ang pera ni Marco, dapat lang na magkaroon din ako ng bahagi sa lahat ng yan. Lalo na't ako lang ang ina niya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko lubos maintindihan ang konteksto noon, ngunit may bumulong sa aking isipan na may mali. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Tumawa siya sa akin pagkatapos ng tawag, pero mailamig sa kanyang ngiti, na tila mailihim siyang tinatago na hindi dapat malaman ng sinuman. Nang magsimulang magkasakit si Marco, naging mas malala ang lahat. Sa ospital, habang nakikipaglaban si Marco sa isang misteryosong karamdaman na dahan-dahang lumalamon sa kanyang lakas, imbes na magtanong tungkol sa kalagayan niya, ang madalas niyang itanong ay kung may mana ba si Marco, o kung ano ang mangyayari sa bahay kung sakaling may masamang mangyari. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang nakasinding sigarilyo sa aking puso. Paano niya kayang isipin ang pera sa ganitong kritikal na sandali? Ang anak niya ay nasa bingit ng kamatayan, at ang nasa isip niya ay ang aming ari-arian. Napakasakit isipin na ganoon ang kanyang prioridad. Ikinuwento ko kay Marco ang mga pag-ugali ng kanyang ina. Hinawakan niya ang aking kamay nang hihina at sinubukang patahanin ako. Hayaan mo na si Mama, Lena, sabi niya, may pag-aalala sa kanyang boses. Masyado lang siguro siyang nag-aalala sa akin, kaya nasasabi niya yan. Ganoon lang talaga siya. Alam mo naman ang nanay ko, medyo materyoso. Pero nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Alam kong may pakiramdam din siya na may kakaiba sa ina niya, na may mas malalim na motibo kaysa sa simpleng pag-aalala. Ngayon, naiintindihan ko na ang kislap na iyon sa kanyang mga mata. Nang pumanaw si Marco, nagmistulang bangungot ang aking mundo. Ang sakit ay parang isang malaking halimaw na lumalamon sa akin, kinukubli ang lahat ng ilaw. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang aking biyenan ay nagsimulang magpakita ng kanyang tunay na kulay. Hindi pa nga natatapos ang burol, sinimulan na niyang imungkahi na, mas mabuti kung titira muna siya sa akin, para raw, may mag-alaga sa akin at may kasama ka para hindi ka malungkot. Sa una, nagpasalamat ako. Akala ko nagmamalasakit siya. Mali pala ako. Ang tunay niyang intensyon ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala ko. Ito pala ang simula ng aking pinakamalaking pagsubok, hindi lang sa pagluluksa, kundi sa paglaban para sa aking karapatan at sa alaala ng aming pagmamahalan. Ang pag-aalaga na sinasabi ni Aling Nena ay mabilis na naging isang paghahari-harian. Matapos ang burol, hindi na niya inalis ang kanyang mga gamit sa kwarto ng bisita. Sa halip, nagsimula siyang maglabas ng mas maraming maleta, na para bang permanenteng lumipat na siya. Ang kanyang mga personal na gamit ay nagsimulang kumalat sa buong bahay, sa sala, sa kusina, at kahit sa banyo. Ang aking privacy ay unti-unting nawawala, na para bang hindi na ito ang aking tahanan. Aling Nena, ang dami niyo naman pong dala, sabi ko isang umaga, habang nakita ko siyang naglalabas ng isang malaking kahon ng mga gamit mula sa kanyang kotse. Nasa gate pa lang kami, pero ang pagod at pagluluksa ay umaagos na sa bawat parte ng aking katawan. Ang kanyang mukha ay seryoso, na para bang mayroon siyang mahalagang misyon. Umisi lang siya, isang ngiti na walang init, na parang laging may tinatago.
Ay, anak, dito na ako titira para may kasama ka, sagot niya, na para bang isa akong batang kailangan ng bantay. Ang tono niya ay puno ng pagmamay-ari at pagpapanggap na nagmamalasakit, na para bang sinasabi na, dito na ako at wala kang magagawa. Akin na ang bahay na to. Mula noon, nagsimula ang kanyang terorismo. Pinagagalaw niya ang mga muebles, binabago ang ayos ng kusina ng walang pasabi. Ang paborito naming sofa na pinili namin ni Marco ay inilipat niya sa sulok at pinalitan ng isang lumang upuan niya na para bang hindi na mahalaga ang aming mga alaala. Kahit ang mga palamuti na pinili namin ni Marco na may mga alaala ng aming mga paglalakbay ay binago niya. Ang mga larawan namin ni Marco ay tinanggal niya sa display at pinalitan ng mga larawan ng kanyang angkan. Ay, anak, hindi bagay yan dito. Mas maganda yung ganito, sabi niya, habang itinuturo ang mga bagong kurtina na hindi ko alam kung saan niya nakuha at ipinagpalit sa aming simple at eleganteng kurtina. Ang lahat ng ito ay ginagawa niya ng walang pasabi, na para bang siya ang may-ari ng lahat. Ang mas nakakainis ay ang kanyang mga komento tungkol sa pera. Tuwing may babayaran akong bills, nakikita ko siyang sumusulpot sa aking likuran, tila isang anino. Gaano ba kalaki ang sweldo mo, anak? Tanong niya, na para bang siya ang aking accountant. O kaya naman, kailangan nating magtipid. Sayang ang kuryente, napakamahal na ng tubig ngayon. Ang anak ko, nagpapakahirap sa pagtatrabaho, tapos gagastusin mo lang sa walang kabuluhan. Ang bawat salita ay tinusok ako ng direkta. Ngunit kapag siya ang bumibili ng kanyang mga gusto, hindi niya iniisip ang presyo. Nakita ko siyang umuwi na may bitbit na mamahaling bag at sapatos, na kinuha niya raw sa isele, pero alam kong hindi iyon totoo. Ang kanyang pagiging ipokrita ay nagsimulang magpakita ng kanyang totoong kulay. Isang hapon, nakita ko siyang nagmamay-ari sa lumang photo album ni Marco. Nagtataka ako kung bakit, at nang lapitan ko siya, narinig kong bumubulong siya, pangalan ko dapat ang nakasulat dito. Dapat akin ang lahat ng kayamanan ng anak ko. Ako ang nagpalaki sa kanya, kaya ako ang may karapatan. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Nanginginig ako sa galit at sa kawalan ng kapanipaniwalang sagot. Aling Nena, ano pong ginagawa niyo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses, kahit na ang aking puso ay kumakabog ng malakas na para bang lalabas sa aking dibdib. Nagulat siya at mabilis niyang isinara ang album. Wala, anak. Tinitingnan ko lang ang mga litrato ni Marco. Ang anak ko di. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, pero alam kong hindi ito tunay. Naramdaman ko ang lamig sa kanyang titig, isang lamig na sumisira sa anumang bakas ng simpatya na natitira pa sa akin. Ang kanyang pagpapanggap ay nagmistulang lason sa aking puso. Nagsimula siyang magkwento ng mga kasinungalingan sa mga kamag-anak ni Marco. Na hindi raw ako marunong mag-alaga kay Marco habang may sakit, na pinabayaan ko raw siya, na pera lang daw ang habol ko kaya ako nagpakasal sa kanya. Ang bahay na yan, dapat sa akin yan, sabi niya, habang nakaupo sa sala, nagkukunwari sa telepono na nagdadalamhati. Si Lena, walang silbi. Ang bahay na yan, pinaghirapan ng anak ko. Akin yan. Ang sakit ng mga salitang iyon ay bumutas sa akin. Nagtanong ako sa ilang kamag-anak at nakita ko ang pagdududa sa kanilang mga mata. Ang aking mga kaibigan ay nagtaka rin sa kanyang biglaang paglipat at sa mga kwentong kumakala. Unti-unti, naramdaman kong nilalayo niya ako sa mga taong sumusuporta sa akin. Nagsimula akong makaramdam ng pag-iisa sa gitna ng sarili kong tahanan. Ang bahay na punong-puno ng pagmamahalan ay unti-unting napapalitan ng tensyon at galit. Naghahanap ako ng paraan para makaahon mula sa kanyang mga bitag, ngunit hindi ko pa alam kung paano. Ang pagdadalamhati ko ay unti-unting napalitan ng puot, isang naglalagablab na galit na nagsimulang pumuno sa bawat sulok ng aking pagkatao. Ang pag-uugali ni Aling Nena ay hindi na lang nakakairita, kundi nakakasira na ng pagkatao. Nagsimula siyang magpakita ng kanyang kapangyarihan sa bahay, tila isang reyna sa kanyang kaharian. Isang araw, nagising ako at napansin kong iba na ang susi ng aming pintuan. Hindi ko mabuksan ang pinto gamit ang lumang susi. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Aling Nena na may hawak na isang bagong set ng susi at ang kanyang mukha ay puno ng pagkapanalo. Ay, anak, nagpalit ako ng kandado, paliwanag niya, na para bang normal lang iyon. Para mas safe, alam mo na. Marami ng masasamang loob ngayon.
Hindi ko na kaya ang pagiging iresponsable mo. Bilang ina ni Marco, ako na ang bahala sa lahat. Ang kanyang ngiti ay mapanlin lang, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang pagmamay-ari. Wala man lang siyang paalam ni isang konsulta. Para bang ang bahay na ito ay kanya na, at ako ay isang simpleng bisita lamang. Sinubukan kong magsalita, Aling Nena, bakit po hindi niyo ako kinausap bago niyo ginawa yan? Sa akin po ang bahay na to. Ang boses ko ay nanginginig sa pagpipigil ng galit at pagkabigla. Ngumisi siya. Aba, ako na ang bahala dito. Magpahinga ka na lang. Hindi ka na nga marunong magluto, hindi mo pa alam kung paano ayusin ang bahay. Kawawa naman ang anak ko, walang naiiwanan. Dapat sana, sa akin na lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat salita ay tinusok ako ng direkta. Ang damdamin ko ay naghalo-halo, sakit, galit at pagkabigo. Naramdaman ko ang pagiging walang silbi sa kanyang mga mata. Ang susunod niyang ginawa ay mas matindi. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa sala, may kumatok. Isang lalaking nakasuot ng formal na damit, may dala-dalang briefcase. Isang abogado. Nagulat ako dahil wala akong ideya kung bakit. Lumabas si Aling Nena mula sa kanyang kwarto, nakangiti, tila may malaking panalo sa loto. Nandito si Attorney De La Cruz, anak. Kailangan nating ayusin ang papeles ng bahay na to, malapit na tayong magkaroon ng resolusyon sa lahat. Anong papeles, Aling Nena? Tanong ko, habang kinabahan, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Aba, ang kasulatan ng bahay, syempre, sagot niya, na para bang wala akong alam sa mundo. Para raw mapunta sa akin dahil ako ang ina ni Marco. Sabi ng batas, ako ang unang tagapagmana. Hindi ba, attorney? Tumingin siya sa abogado na sumang-ayon sa kanya, tila sumusunod sa kanyang bawat galaw. Hindi po ganoon ang batas, Aling Nena, sabi ko, matatag na ang aking boses, kahit nanginginig pa rin ang aking mga kamay sa pagpipigil ng puot. May karapatan po ako bilang asawa ni Marco. At alam ko po ang karapatan ko. Ako ang legal na tagapagmana ng aking asawa. Nawala ang ngiti niya. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit. Hindi ka karapat-dapat, Lena. Wala kang silbi. Pera lang ang habol mo sa anak ko. Kung buhay lang si Marco, sigurado akong itataboy ka na niya. Ang dami mong sinira sa buhay ng anak ko. Sumigaw siya at nakita ko ang pagkadismaya ng abogado na tila nahihiya sa kanya, ngunit nanatiling tahimik. Kaya nga kailangan ko ng patunay na ako ang tunay na tagapagmana. May pinirmahan si Marco na ibinibigay sa akin ang lahat. Ito ang aking mana. Ipinakita niya ang isang papel na mukhang lumang kasulatan. May pirma ni Marco. Pero sa tingin ko, hindi ito totoo. Ang pirma ay halos hindi na mabasa at mukhang napakatanda ng papel para sa isang kamakailang dokumento. Ang papel ay naninilaw na at may mga lukot na tila matagal nang nakatago na para bang hinukay niya lang kung saan. Pepeke yan, bulong ko, ngunit narinig niya at lalo siyang nagalit. Anong peke? Totoo yan. Pinirmahan yan ng anak ko bago siya magkasakit. Sigaw niya, namumula sa galit, ang kanyang mga mata ay parang apoy. Dapat ka nang umalis sa bahay na to bago ko pa ipasupwena ang lahat ng gamit mo. Huwag kang magpapakita sa akin ulit. Kinabukasan, tumawag siya sa lahat ng kamag-anak, sinisiraan ako, at sinasabing pinipigilan ko raw siya na kunin ang kanyang imana. Ang ibang kamag-anak ay sumang-ayon sa kanya, dahil siguro sa takot na maging kalaban niya, o sa pag-asang makakakuha din sila ng bahagi kung sakaling manalo siya. Nagsimula akong makatanggap ng mga tawag at text na nagtatanong kung bakit ko raw pinipigilan ang pagmamay-ari ni Aling Nena sa bahay, na para bang ako ang kontrabida. Ang aking buong mundo ay nagmistulang kulungan at ako ang preso. Ang aking tahanan ay naging lugar ng pagpapahirap, hindi ng kapayapaan. Hindi ko na kaya ang lahat ng ito. Ang bahay na binuo namin ni Marco, ang tahanan na puno ng pagmamahalan, ay naging pugad ng galit at kasakiman. Ang bawat sulok ay may alaala ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi ko hahayaang sirain ni Aling Nena ang lahat ng pinagsikapan namin. Nagpasya akong lumaban. Hindi para sa pera, kundi para sa alaala ni Marco at para sa aking karapatan sa isang tahimik na buhay. Kailangan kong manalo. Para kay Marco at para sa akin. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa aking pagtitiis.
Habang si Aling Nena ay patuloy na nagkakalat ng kanyang kasinungalingan at nagpapahirap sa akin sa sarili kong tahanan, ako naman ay tahimik na nagmamanman at nagpaplano. Madalas kong nakikita siyang kausap ang kanyang pinsan sa telepono, binubuo ang mga kasinungalingan at pinagplanuhan kung paano niya ako tuluyang maitataboy mula sa aming bahay. Ang tanga ni Lena, hindi niya alam na may trumpo ako. Narinig ko siyang bumulong isang gabi habang naglalakad ako sa pasilyo, galing sa banyo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang papeles na iyan ang magpapatunay na akin ang bahay. At malapit na siyang mapaalis. Wala na siyang kawala. Akala niya kung sino siya. Dapat matagal na siyang lumayas dito. Nakakuyom ang aking mga kamao, ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang galit na nararamdaman ko ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas, isang apoy na naglalagablab sa aking dibdib. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong hanapin ang aking sariling trumpo. Nagsimula akong maghanap ng abogado, isang abogadong mapagkakatiwalaan at may karanasan sa mga kaso ng mana, hindi iyong katulad ng sa kanya na mukhang bayaran lang at walang malasakit sa katotohanan. Matapos ang ilang araw ng paghahanap at pananaliksik sa tulong ng aking mga kaibigan, natagpuan ko si Atty. Reyes, isang babaeng matalino at matapang na agad naniwala sa aking kwento. Sa unang pagkikita pa lang namin, naramdaman ko ang kanyang malasakit at dedikasyon sa kanyang propesyon. Siya ang aking pag-asa. Miss Lena, kailangan natin ng matibay na ebidensya, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado at propesyonal. Lalo na kung may pinapakita siyang dokumento. Kailangan natin ng mas malakas na patunay na hindi matitinag ng sinuman. Sinimulan kong balikan ang lahat ng mga alaala, ang bawat piraso ng aming buhay. Ang mga lumang papeles ng bahay, ang mga bank statements namin ni Marco, ang mga resibo, kahit ang mga lumang notebook ni Marco, lahat ay aking sinuri. Umaasa akong makahanap ng kahit anong makakatulong sa akin, kahit anong maliit na detalye na magbibigay ng pag-asa. Bawat gabi, pagkatapos matulog ni Aling Nena, tahimik akong naghahanap, nagbabrowse, nag-iisip, sinisipat ang bawat sulok ng aming tahanan. Ang aking pagtulog ay naging panaginip ng paghahanap. Isang hapon, habang nililinis ko ang lumang aparador ni Marco sa aming kwarto, isang aparador na madalas niyang gamitin, ngunit bihira kong buksan, na para bang ito ay isang lihim na mundo. Nakita ko ang isang nakakandadong kahon sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Ang kahon ay gawa sa matibay na kahoy, may lumang disenyo, at mukhang matagal nang nakatago. Nagtaka ako dahil hindi ko pa nakikita ang kahong iyon sa lahat ng taon naming pagsasama. Sinubukan kong buksan, ngunit hindi ko mahanap ang susi. Tumingin ako sa ibabaw ng aparador, at nakita ko ang isang maliit na susi na nakasabit sa isang lumang singsing na may nakaukit na E&D, Marco and Lena. Isang napakagandang alaala. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinubukan kong ipasok ang susi. Ang bawat pag-ikot ng susi ay nagpadagdag ng kaba sa aking dibdib. Nag-click ito at dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang isang koleksyon ng mga dokumento, mga lumang sulat mula sa aming courtship days, ilang personal na alahas ni Marco na hindi ko pa nakita, at isang sealed envelope na may malaking nakasulat na, para gift Lena. Sa sulat kamay ni Marco. Ang bawat letra ay tila sumisigaw ng kanyang pagmamahal. Ang puso ko ay kumabog ng malakas, halos marinig ko ang sarili kong tibok sa katahimikan ng kwarto. Ito na ba? Ito na ba ang sagot sa lahat ng aking pagdarasal at paghahanap? Ang takot at pag-asa ay nagsalubong sa aking dibdib na para bang maglalaban. Binuksan ko ang envelope, ang aking mga kamay ay nanginginig. Sa loob, naroon ang isang last will and testament na nakasulat sa legal na porma na may petsa ng 1 taon bago pumanaw si Marco. Malinaw at detalyado ang mga nakasulat dito. Nakasaad na ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang bahay, mga bank account, at iba pang investments, ay iiwan niya sa akin, kanyang asawa, na si Lena Santiago. At sa huling talata, may isang nakakagulat at nakakapangilabot na pahayag na nagpatindig sa aking balahibo. Nakasulat na, sa pagnanais kong mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng aking minamahal na asawa, Lena, at dahil sa mga nakaraang pagtatangka ng aking ina na manghimasok sa aming buhay at maghangad ng aming ari-arian. Malinaw kong ipinapahayag na siya ay hindi magkakaroon ng anumang bahagi sa aking mana, maging sa bahay na aming itinayo.
Nakasaad din doon na alam niya ang mga pagtatangka ni Aling Nena na manipulahin siya at ang kanyang mga ari-arian at pinili niyang ipagtanggol ako kahit wala na siya. Si Marco pinrotektahan niya ako. Ang bawat salita ay tumatak sa aking isipan, malinaw na malinaw, tila inukit sa bato. Si Marco alam niya. Alam niya ang lahat ng pagtatangka ni Aling Nena. Pinrotektahan niya ako kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang luha ay dumaloy sa aking mga mata, hindi ng sakit, kundi ng pagmamahal at pasasalamat. Hawak ko ang aking trompon. Ito ang sandata ko. Ito ang hustisyang matagal kong hinintay. Ang pag-asang ito ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Kinabukasan, tumawag ako kay Atty. Reyes at ikinuwento ang lahat, bawat detalye ng pagkakadiskubre ko sa will. Ang kanyang tinig ay puno ng pananampalataya. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mukha habang binabasa niya ang dokumento. Miss Lena, ito ang kailangan natin, sabi niya habang nakangiti. Ito ang magpapatunay na walang karapatan ang biyena niyo sa inyong bahay. Mas malakas ito kaysa sa peking dokumento niya. Ito ang iyong kalayaan. Ito ang magtatapos sa kanilang panggugulo. Nagplano kami ng isang formal na paghaharap. Sinadya naming imbitahan ang mga kamag-anak ni Marco na kinakampihan si Aling Nena at ang mga ilang kamag-anak na alam kong may pagdududa rin sa kanya na para bang nagpatawag kami ng isang mahalagang pagpupulong ng pamilya. Gaganapin ito sa aming bahay, sa mismong sala na pinag-aagawan ni Aling Nena. Gusto kong makita ng lahat ang kanyang pagkatalo, ang pagbagsak ng kanyang pangarap na magkaroon ng bahay na hindi niya pinaghirapan. Nais kong maging saksi sila sa katotohanan. Dumating ang araw ng paghaharap. Nandoon si Aling Nena, nakaupo sa paborito kong upuan, nakangiti at nagmamalaki, dala ang kanyang peking dokumento na kanyang panlaban. Nandoon din ang kanyang pinsan na sumusuporta sa kanya, na tila naghihintay ng malaking tagumpay. Ang iba pang kamag-anak ay nakaupo, tahimik, naghihintay sa anumang mangyayari, ang kanilang mga mata ay nagtatanong, puno ng pagdududa. Ang tensyon sa silid ay napakakapal, halos mahawakan. Ang bawat isa ay tila nagpipigil ng hininga. Salamat sa inyong pagdalo, simula ni Atty. Reyes, mahinahon ang boses, na tila isang hukom na magdedesisyon. Narito tayo upang lutasin ang usapin sa pagitan ni Aling Nena at ni Enra Lena Santiago. Sumingit agad si Aling Nena, ang kanyang boses ay malakas at mayabang, puno ng kumpiyansa. Wala nang usapin. Akin ang bahay na to. May kasulatan ako. Iwinawagayway niya ang kanyang dokumento, na para bang iyon ang kanyang korona, at tiningnan ako ng may pagmamalaki. Ang anak ko ang nagbigay nito sa akin bago siya pumanaw. Nais niyang akin ang lahat dahil ako ang kanyang ina. Si Lena ay isang oportunista lamang. Mumiti ako, isang ngiti na may bahid ng pananagumpay, na alam kong nagpatayo sa kanyang balahibo. Aling Nena, bago ka magpatuloy, gusto kong basahin mo ito. Inabot ko sa kanya ang isang kopya ng tunay na will ni Marco. Ang orihinal ay nasa kamay ni Atty. Reyes, may kasama pang selyo ng korte, patunay ng legalidad nito. Nawala ang ngiti niya. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Tumingin siya sa papel at unti-unting nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang matigas na tindig ay unti-unting gumuho. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmistulang abo. Ano yan, Nena? Tanong ng pinsan niya, may pagtataka sa boses, na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Iyan ang huling habilin ni Marco, sagot ni Atty. Reyes, malinaw at buo ang boses, na tila nagpapahayag ng isang matinding katotohanan. At dito, malinaw na nakasaad na ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang bahay na ito, ay sa kanyang asawang si Lena lamang. Ito ay pinirmahan ni Marco at notaryado ng 1 taon bago siya pumanaw. Binasa ng pinsan ni Aling Nena ang dokumento at lumapad ang kanyang mga mata. Narinig ko ang paghinga ng ibang kamag-anak. Pero paano? Sabi mo, may will ka rin, tanong niya kay Aling Nena, na tila ngayon lang niya nalaman ang katotohanan at naramdaman niya ang pagkakasala. Peke yan. Sigaw ni Aling Nena, namumula sa galit na tila hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Pinapalsipikan niyo lang yan. Isa kang sinungaling, Lena. Pinipilit mong agawin ang mana ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat. Aling Nena, ang dokumento na hawak mo ay hindi dumaan sa proseso ng korte,
at ang pirma ay malinaw na hindi totoo, paliwanag ni Atty. Reyes, kalmado pa rin ang kanyang boses, na tila nagtuturo sa isang bata. Ang dokumento na hawak ni Miss Lena ay duly notarized at may selyo ng korte. Ito ang legal na batayan. May nakasulat pa dito na ipinapahayag ni Marco ang kanyang pagkadismaya sa inyong mga pagtatangka na manghimasok sa kanilang buhay at maghangad ng kanyang ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit niya nilinaw na hindi kayo magkakaroon ng bahagi sa kanyang mana. Malinaw ang lahat ng nakasulat dito. Ang mga mata ng mga kamag-anak ay lumipat mula kay Aling Nena patungo sa akin, na para bang ngayon lang nila ako nakita ng malinaw at naintindihan ang aking sitwasyon. Ang iba ay umiling-iling, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkadismaya at pagkaawa. Ang pinsan ni Aling Nena ay agad na lumayo sa kanya, at umiling-iling, tila nahihiya sa pagkatao ng kanyang pinsan. Si Aling Nena, sa wakas, ay nagpakita ng tunay na pagkatalo sa kanyang mga mata. Ang dating pagmamalaki ay napalitan ng pait at kahihiyan. Hindi niya ako tiningnan. Yumuko lang siya, kinuha ang kanyang mga gamit na nakakalat pa rin sa sala. Ang mga gamit na kanyang inakala ay magiging permanente sa aming tahanan at tahimik na umalis sa bahay na inakala niyang pagmamay-ari niya. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagkatalo na para bang pasan niya ang buong mundo. Hindi na niya nagawa pang magsalita, ang kanyang boses ay tila nawala sa kahihiyan. Ang pag-alis ni Aling Nena ay nagdala ng kapayapaan sa aking tahanan, isang kapayapaang matagal kong hinintay. Ngunit hindi nito binura ang lahat ng sakit. Ang pagkawala ni Marco ay mananatiling isang sugat na mahirap gamutin, isang bakas na mananatili sa aking puso, isang paalala ng aking pinakamamahal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay may kasama ng pag-asa, isang pag-asa sa hinaharap na walang anumang banta at puno ng seguridad. Ang aking tahanan ay naging muli kong kanlungan. Dahan-dahan, muli kong binuo ang aking buhay. Ang mga kasangkapan na binago ni Aling Nena, ibinalik ko sa orihinal nitong pwesto. Bawat isa ay maihawak na matamis na alaala ng aming pagmamahalan. Ang hardin, muli kong inalagaan, bawat bulaklak ay muling namulaklak, tila sumasabay sa aking pagbangon at pagbabalik ng sigla. Bawat sulok ng bahay ay muling napuno ng alaala ni Marco, hindi ng pait at kasakiman. Ang dating tensyon ay napalitan ng katahimikan at kapayapaan na matagal kong ipinagdasal. Ang aming tahanan ay muling naging pugad ng pagmamahalan. Natuto akong maging mas matatag, mas matalino, at mas mapagbantay sa mga taong nasa paligid ko. Ang mga kamag-anak ni Marco na naging saksi sa lahat ng pangyayari, lalo na ang mga umintindi sa aking kalagayan at sumuporta sa akin, ay mas naging malapit sa akin. Naintindihan nila na hindi pera ang habol ko, kundi hustisya para sa alaala ni Marco at para sa aking sarili. Ang mga kumampi kay Aling Nena ay unti-unting lumayo, nahihiya sa kanilang naging papel, at ang iba ay humingi pa ng paumanhin. Ang aral na natutunan ko ay malalim at hindi ko kailanman malilimutan. Ang pagmamahal ay hindi matutumbasan ng anumang ari-arian o kayamanan. At kahit gaano pa kaganda ang buhay mo, palaging may pagsubok na darating, may mga taong susubok sa iyong katatagan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano mo ito haharapin at kung paano ka babangon. Pinatunayan ni Marco ang kanyang pagmamahal sa akin, kahit sa kanyang huling hininga, at iyon ang aking pinanghawakan, ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala, na nagbigay sa akin ng lakas upang ipaglaban ang aking karapatan. Ang aking buhay ay patuloy na gumagala. Mahal ko pa rin ang aking propesyon, at patuloy akong lumilikha ng mga tahanan, mga espasyong puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ngunit ngayon, mas alam ko na ang halaga ng kapayapaan at seguridad na aking pinaglaban. Ang bahay na ito ay hindi lang basta istruktura, ito ay simbolo ng aming pagmamahalan, ng aking muling pagbangon mula sa abo, at ng hustisyang nagbigay ng kapayapaan sa aking puso. Ito ang aking testamento sa aking sarili at sa alaala ng aking mahal na asawa. Ang bahay na ito ay mananatiling tahanan ng pagmamahalan.